Isang lalaki ang sumakay sa bus na mayroong daladalang isang bag. Ang bag ay inilagay nito sa may harapan ng sasakyan at nagpaalam sa isang lalaki na bababa muna para umihi. Maya-maya lang, isang maliit na apoy ang sumilab sa loob na sinunda ng isang malakas na pagsabog na kumuha ng buhay ng lahat ng mga pasahero sa loob. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni He Xia. Ang Henan ang pangatlo sa pinakamataong lalawigan ng China. Sa sentro nito ay naroon ang Yanling, kung saan noong 2005, isang bus ang pinasabog. Alas 2:30 ng madaling araw ng December 23, 2005, isang bus na minamaneho ni Su Honggao ang nagpark sa isang parking lot sa Yanling. Dahil madaling araw at sobrang aga pa noon, si Honggao ay bumaba muna at umidlip sa bahay. Matapos ng isang oras, bandang alas 3:32 ng madaling araw, ang 17 anyos na si Sun Junxiang na tagakuha ng tiket o konduktor ay nagsimulang magpasakay ng pasahero sa bus. Ang ruta ng bus ng araw na yun ay papunta sa provincial capital ng Zhengzhou, kung saan karamihan ng mga sakay ng bus ay mga merchants na papunta doon para bumili ng kanilang mga stocks na ibebenta sa Yanling. Bilang sobrang aga pa nga, kakaunti pa lamang ang tao at ang mga pasaherong bumili ng tickets ay nasa 13 hanggang 14 pa lamang. Bandang alas 3:35, isang lalaki na nasa edad 20 hanggang 30 ang sumakay naman ng bus. Ang lalaki ay nakasuot ng puting scarf na nakatakip sa leeg at sa kalahati ng mukha nito. Ito ay may dalang isang burden bag na tila mabigat at inilagay iyon sa likod ng upuan ng konduktor na si Junxiang bago nagpaalam na bababa sandali para magbanyo. Sinabihan ito ni Junxiang na hindi nito kailangan na magmadali dahil ang bus ay mayroong ilang minuto pa bago umalis. Kaya ang lalaki ay tumango lamang at lumabas na ng bus. 5 minuto ang nakalipas. Isang maliit na apoy ang sumiklab sa loob ng bus at sa isang iglap, bago pa makagawa ng aksyon ang mga pasahero para makababa o patayin ang apoy, isang malakas na pagsabog ang narinig na nagpagising sa kalapit na mga residente ng lugar. Sa lakas ng nangyaring pagsabog, si Junxiang na nasa loob ay tumalsik palabas sa pamamagitan ng mga bintana papunta sa parking lot na humigit kumulang 5 o 6 na metro mula sa sumabog na bus. Ang kanyang mga braso at mukha ay nagliliyab, ngunit nagawa namang agad na maapula ang apoy sa pamamagitan ng paggulong sa lupa at paghubad ng kanyang jacket. Mayroon naman 2 mga pasahero na nakaupo sa may bandang unahan ang agad na nakatalon palabas bago pa sila tuluyang kainin ng apoy. At katulad ni Junxiang ay nagpagulong-gulong sa tangkang pag-apula sa kanilang sariling apoy. Samantala, si Junxiang matapos na makarecover ay agad na pumunta sa driver's compartment para kuhanin ang fire extinguisher at agad ding inispray iyon sa pinto ng bus at sinigawan ang natitirang 11 pasahero na lumabas ng bus. Sa kasamaang palad, kahit gusto ng mga pasahero na makalabas, hindi iyon madaling gawin. Ang nasabing bus ay naka-aircon, kaya ang mga bintana niyon ay selyado at matibay din at mahirap basagin. Gaano man kadesperado ang mga tao sa loob na pagpupukpukin iyon para mabasag. Samantala, ang mga upuan sa bus at iba pang interior ay madaling magliyab na nagbubunga din ng lubhang nakalalasong usok na unti-unting pumupuno sa loob ng bus. Si Junxiang naman, sa kabila ng pagsusumikap na maapula ang apoy, ay naubos na ang laman ng fire extinguisher na hawak na hindi naman nakabawas sa apoy. Kaya siya ay tumakbo sa pinakamalapit na tindahan para gamitin ang telepono doon at tumawag ng emergency services. Matapos noon, si Junxiang ay makikitang nakaupo at umiiyak na at wala nang magagawa pa para mailigtas ang mga pasahero sa loob ng bus.
Sa kabilang banda, ang bus driver na si Honggao ay nagising sa narinig na pagsabog. Nang makita ang usok na namumuo sa parking lot kung saan niya iniwan ang bus, siya ay agad na kumuha ng 2 balde ng tubig. Gayunpaman, ang apoy ay sobrang lakas at ang dalang 2 balde ng tubig ay hindi nakabawas sa apoy. Siya ay tumawag na din ng emergency services. At katulad ni Junxiang ay walang nagawa kundi ang panoorin na lamang ang kakilakilabot na naging katapusan ng mga pasahero sa loob. Dumating ang Yanling County Fire Brigade sa parking lot 5 minuto lamang matapos ang pagsabog at inabot pa ng 30 minuto matapos na gamitin ang 6 na magkakahiwalay na hose ng tubig nang sa wakas ay naapula ang apoy. Pagpasok ng mga bombero sa loob ng sunog na bus, sila ay nakakita ng 11 bangkay na nakatipon sa gitna at likurang bahagi ng sasakyan. 3 lamang kasama si Junxiang ang nakaligtas na agad na isinugod sa ospital para sa pangunahing karampatang lunas. Sa mga sawing palad na namatay, iyon ay 5 lalaki at 6 na babae na nasa pagitan ng 18 at 43 taong gulang. Ang kanilang katawan ay talagang nasunog at sa pamamagitan lamang ng DNA maaaring malaman ang pagkakakilanlan. Ang mga biktima sa pangkalahatan ay mga mangangalakal at maliliit na negosyante na naglalakbay patungong Zhengzhou upang bumili lamang ng mga paninda para sa kanilang mga negosyo para itinda sa Yanling. At sa ginawang autopsy, silang lahat ay namatay dahil sa nalanghap na makapal at nakalalasong usok. Para sa investigasyon, sa una, ang naging teorya ng pulisya, ang nangyari ay isa lamang aksidente. Huling bahagi na noon ng Disyembre at dahil sa okasyon at ang bus ay papunta sa isang pangunahing lungsod, maaring isa sa mga pasahero ay mayroong dala mga paputok o iba pang flammable material na ibebenta sa merkado na sa kasamaang palad ay napabayaan na naging dahilan ng pagsiklab at sunog. Kaya sa halip na krimen, ang pulisya maging ang bumbero ay nag-conclude na aksidente lamang ang nangyari. Sinabi din ni Junxiang sa pulisya ang tungkol sa lalaking nag-iwan ng bag bago ang pagsabog. Sa sinabi na ito, ang naging konklusyon naman, ang lalaki na iyon ang may-ari ng mga paputok. Malaki ang tsansa na dahil sa nangyaring pagsabog, ang lalaki ay maaaring natakot at nagtago na lamang para takbuhan ang magiging kaparusahan. Nang umaga ding yun, ang reports at resulta ng investigasyon ay ipinadala sa pamamagitan ng fax sa Beijing. Ang lalaki na nagbasa ng report ay ang 69 anyos na si Wu Goking. Si Goking ay isang forensic scientist, ngunit bago yon ay nagtrabaho bilang isang detective na isa sa pinakamahusay sa larangan na yon. Kilala siya bilang Sherlock Holmes ng China at kinilala sa paglutas ng mahigit 1,000 kaso. Nang mabasa ni Goking ang konklusyong nabuo ng mga lokal na opisyal, hindi ito kumbinsido. Kaya si Goking ay agad na sumakay ng eroplano at dumating sa Yanling ng hapon ding yun. Pagdating ni Goking sa parking lot ay wala nang gaanong natitirang ebidensya at halos lahat ay nalinis na. Ang mga sasakyan ay papasok at paalis na at walang senyales na nangyari ang sakuna. Gayunpaman, ang bus na sumabog ay intact pa din. Bilang ang investigasyon ay still ongoing at wala pa talagang nagiging pinal na konklusyon, ang bus ay hindi pa in-scrap. Oras na sumakay si Goking sa bus, siya ay agad na nakaamoy ng isang amoy na maaari ding naamoy ng sinuman na nauna sa kanya. At iyon ay ang amoy ng isang accelerant. Ang accelerant ay anumang sangkap na ginagamit upang magpasiklab ng apoy o dagdagan ang bilis ng paglaki at pagkalat ng apoy. Ito ay karaniwang likido tulad ng gasolina, kerosene o mga katulad pa na mabilis sumisingaw at nagiiwan ng bakas na kemikal. Sa naamoy na ito, ang lahat ng lokal na pulis at forensic experts ay ipinatawag sa bus para gawan iyon ng mas mabusising investigasyon. Bawat piraso ng abo, piraso ng metal o plastik at mga piraso ng material, gaano man kaliit ay maingat na inaalis mula sa bus at inilalagay sa isang malaking plastik na nasa labas.
Isang pansala ang ginamit para salain ang bawat tumpok ng abo na inabot ng 3 araw. Ang unang napansing bagay ay ang isang deformed na piraso ng plastik na tila ang pangilalim na parte o puwitan ng isang plastic na thermos o container. Ang piraso na ito ay pinadala for analysis kung saan nakumpirma na iyon ay mayroong residual traces ng gasolina. Ang sumunod na nakita ay ang isang maliit na peraso ng metal na natukoy na galing sa isang bahagi ng orasan na in particular ay ang parte ng mekanismo na nagkokonekta sa timing function ng orasan sa panlabas na circuit. Sa patuloy na paghahanap ng mga abo, sila ay nakakuha pa ng higit 40 piraso na galing sa orasan na ang bawat piraso ay mayroong traces ng gasolina at itim na pulbos. Ang mga piraso na iyon ay pinagsama-sama at dito na sila tuluyang naliwanagan sa pinagmula ng pagsabog. Isang aparato ang ginawa gamit ang minodify na orasan bilang ang timer. Ang timer na ito ay ang magti-trigger sa isang detonator na magpapasiklab ng black powder na siya namang magpapaputok sa gasolina na nakalagay sa isang container na katabi nito. Ang nakuha mga piraso na iyon ay malinaw na isang bomba. Sa una, inisip ng mga otoridad na ang nangyaring pagpapasabog ay konektado sa isang terorismo. Ngunit ang ideyang iyon ay agad namang lumabo dahil kung iyon nga ay terorismo, bakit ginawa ito iyon sa oras na kakaunti ang magiging casualty? Bilang madaling araw noon, kakaunti pa lamang ang tao na taliwas sa mga akto ng terorismo na talagang sa maraming mga tao nangyayari. Sa naging resulta ng investigasyon, ang mga lokal ay talagang natakot at marami sa mga ito ang hindi nagbukas ng kanilang mga negosyo sa takot na sila ang magiging kasunod na target. Bukod doon, ilang mga tao din ang takot na sumakay ng bus. Bagamat malinaw na sa pulisya na ang nangyari ay hindi isang akto ng terorismo, tila sila ay mahihirapan naman na hanapin ang salarin. Kung pagbabasehan ang kakayahan, ang salarin ay maaaring mayroong malaki o sapat na kaalaman sa gawaing elektrikal para makagawa ng ganoong aparato. At nagkwestiyon ng nasa 216 na katao. Isa sa naging sospek ay isang nagngangalang Jin na ayon sa driver na si Honggao ay isa sa maraming kakumpetensya para sa ruta ng bus nila. Si Jin ay kilala bilang isang agresibo at dominanteng tao na bago nangyari ang pambobomba ay nakaaway at nakapisikalan pa si Honggao matapos na iyon ay mag-akusa na inaagaw ni Honggao ang mga pasahero. Gayunpaman matapos ang investigasyon, si Jin ay mayroong matibay na alibay. Isang tao pa ang kanilang kwestiyon at hinuli sa ospital kung saan naroon ang mga bangkay at mga sugatan. Ang lalaki ay nagsabi na naroon para kilalanin ng isa sa mga biktima na kalaunan ay napag-alaman na kasinungalingan lang pala. Gayunpaman, lumabas na walang kinalaman ang lalaki sa nangyari at naroon lamang sa ospital out of morbid curiosity. Sa kanilang patuloy na paghahanap sa mga sospek, may natuklasan ang pulisya na sobrang interesante. Sa ginawang pagsusuri sa ilang police reports, isang report ang kanilang nakita dated December 25 na 2 araw matapos ng trahedya. Mayroong mag-asawa ang nag-report na ang anak ng mga ito na nagngangalang Liang Penglei ay nawawala. Ayon sa mga ito, si Penglei ay hindi nila nakita simula noong December 23 pa na ng araw na iyon ay nagpaalam na maagang sasakay ng bus patungong Zhengzhou para bumili ng mga gamit sa girlfriend nito. Nang nabalitaan ng mag-asawa ang tungkol sa nangyaring pagsabog, natakot ang mga ito na si Penglei ay isa sa mga biktima. Base sa listahan, si Penglei ay hindi kasama sa naging casualty ng pagsabog. Gayunpaman bilang ang mga impormasyon sa pagkawala nito ay halos tugma sa nangyaring pagsabog, ay sinimula nila itong hanapin. Si Penglei ay nakatira malayo sa parking lot at inisip na kung ito nga ay sasakay ng bus ng ganoong kaaga, ito ay magpapalipas ng gabi sa isang lugar na malapit sa parking lot.
Ang pulis ay nakausap din ang girlfriend ni Peng Lei na nagsabi naman na ito ay mayroong suot na puting scarf sa leeg bilang pananggalang sa lamig. Ang puting scarf na ito ay tugmaan naman sa paglalarawan ng konduktor na si Jun Chang sa lalaking nag-iwan ng bag sa bus. Dahil dito, malaki ang posibilidad na si Peng Lei nga ang bomber. Kaya ang pulisya ay nagsagawa ng door-to-door search sa bawat guest house, hotel at inn na pasok sa 500 metro ang layo sa explosion. Sila ay nagtanong ng isang lalaking nakasuot ng puting scarf na maaaring nag-check-in noong December 22 at nag-check out noong umaga ng December 23. December 28 nang sila ay nakarating sa isang maliit na guest house kung saan kinumpirma mismo ng may-ari na isang ang lalaking nakascarf na puti ang nag-check-in sa 3rd floor bandang alas 11 ng gabi ng December 22. Ang mga pulis ay umakyat sa inupahan nitong kwarto kung saan nila nakita na ang bintana noon ay mayroong malinaw at unobstructed na view sa parking lot. Matapos na iwan ang bag sa bus, si Peng Lei ay maaaring umalis na doon at dumiretso sa kwarto para saksihan ang mangyayaring pagsabog. Ngayon na sila ay mayroon ng malinaw na sospek, ang hindi pa din malinaw sa pulisya ay ang motibo. Bukod doon, si Peng Lei ay katatapos lang ng pag-aaral, 2 taon pa lang ang nakalilipas at walang anumang edukasyon o kaalaman sa electrical o maging sa explosive substances. Matapos ng pag-aaral, siya ay simpleng paiba-iba lamang ng trabaho para sa anumang manual labor. Gayunpaman, base sa kanyang personality, napag-alaman na si Peng Lei para kumita ng pera ay gagawin ang lahat basta sapat ang bayad. Maaari na ito nga ang nag-iwan ng bomba, ngunit ang gumawa ng mismong bomba ay hindi siya. Dito muling pumasok si Jing na nakaaway ni Honggao na maaring nag-hire kay Peng Lei. Ngunit kalaunan walang nakuhang ebidensya ang pulisya na ang dalawa ay nagkita o kilala ang isa't isa. Sa pagsuri ng telephone records ni Peng Lei, bago ang nangyaring pagsabog, isang pangalan naman ang paulit-ulit na lumitaw sa listahan at iyon ay ang 32 anyos na si He Xia. Ang hinahanap ng pulisya ay Xia na nga ba? Si He Xia ay hindi na iba sa pulisya. Sa katunayan, isa ito sa pamilya ng biktima at nakausap ng pulisya noon sa ospital. Ang isa sa mga biktima ng pagsabog ay ang asawa nito na nagngangalang Zheng Ruqing. Si Ruqing ay isang regular na pasahero sa ruta papuntang Zhengzhou na kadalasang bumabiyahe papunta doon para bumili ng mga damit na pantinda sa clothing store nito sa Yanling. Sa nangyaring trahedya, si Xia ay mukhang nalungkot sa pagkamatay ni Ruqing, na walang pasintabing umiiyak at nagmamakaawa sa pulisya na hulihin ang salarin. All along pala ay kausap ni Xia ang nag-iwan ng bomba. Pero ano naman kaya ang kanyang motibo? Si Xia ay ipinanganak noong 1973 at ang panganay na anak na lalaki sa isang pamilya na may 4 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay nakapagtayo ng iba't ibang maliliit na negosyo, kabilang ang isang pabrika ng muebles, isang pabrika ng yelo, isang pasilidad sa paggawa ng salamin at iba't ibang animal farming operations, tulad ng pagsasaka ng kuneho, soro at baboy. Overall, ang kanyang pamilya ay medyo nakaaangat sa buhay. Pagsapit ng 2001, ang pamilya ay nagtayo ng isang flour mill kung saan si Xia ang naging manager. Bago siya naging isang manager, si Xia ay nagsilbi bilang isang electrician at taga-repair ng maliliit na appliances sa mga negosyo ng ama. Ayon sa mga kapitbahay, kayang ayusin o baguhin ni Xia ang halos anumang kagamitan sa bahay na ibinibigay sa kanya. Kaya siya ay binansagan bilang isang know-it-all. Madalasan din siyang pumunta sa bahay ng mga kapitbahay at tumutulong sa mga ito free of charge. Taong 1995 nang si Xia ay nagpakasal at sa isang babaeng hindi niya gaanong kilala at iyon ay si Ruqing. Sa makatuwid, ang kanilang pagpapakasal ay isa lamang arranged marriage na inayos ng kanilang mga magulang. Taong 1996, nang sila ay nagkaroon ng 2 mga anak. Ayon sa karamihan,
Si Ruking ay isang matalino, capable at dedicated sa pamilya at sa pagpapatakbo ng business. Kaya siya ay gustong-gusto ng pamilya ni Shia, puwera ang mismong asawa na si Shia. Bilang isang arranged marriage, ang dalawa ay masasabing walang genuine na pagmamahal at affection sa isa't isa. Sa katunayan, hindi itinuring kailanman ni Shia si Ruking bilang asawa at ang tingin dito ay isa lamang authority figure na hindi niya choice maging kasama. Sinubukan ni Shia na i-open ang tungkol sa diborsyo ng ilang beses, kung saan iyon ay palaging tinanggihan ni Ruking maging ng pamilya ni Shia, na nag-akusa pa kay Shia na walang utang na loob. Nang bumisita ang mga pulis sa bahay ni Shia, natagpuan nila ang isang birding fabric bag na kapareho ng nakita ni Junxiang na dala ni Peng Lei na bag. Mayroon din mga baterya na maaaring gamitin para paganahin ang isang circuit, isang soldering iron, isang storage battery, isang pager-style electronic time at isang sulat kamay na notebook na naglalaman ng mga detalyadong notes sa komposisyon at preparasyon ng explosive powder. Sa halos lahat ng mga bagay na ito, nakita ang mga residue ng chemical na tumutugma sa mga natagpuan sa sumabog na bus. Sa nakuhang mga impormasyon at mga gamit, si Shia naman ay todo deny sa anumang kinalaman at ipinakita ang sarili bilang isang taong puno ng pighati at dalamhati. Ayon pa dito, ang mga bagay din na nakita sa kanyang bahay ay kanyang inaasahang mga gamit sa kanyang trabaho. Pagdating naman sa kaugnayan nito kay Peng Lei, sinabihan ni Shia na si Peng Lei ay may utang sa kanya at ang mga tawag na nakita ay ginawa para singilin ito sa utang nito. Sa kalagitnaan ng pag-question kay Shia, isang tawag naman ang na-receive nito na sinagot naman ito at bagamat hindi naka-speakerphone, dinig pa din ng mga pulis ang boses sa kabilang linya at iyon ay sa isang babae. Ang boses ay nagpapakita ng concern at hindi maikakaila ang closeness nito kay Shia at ang mga sinabi nito ay something personal at intimate pa. Gayunpaman, si Shia ay agad na pinutol ang tawag at nagpatuloy sa interview ng mga pulis. Bagamat ibinaba na ang tawag, ang mga pulis naman ay hindi nagpahuli at trinak ang babae. Hindi naman sila nahirapan at kinilala ang babae na ang 34 anyos na si Hao Lihong. Siya ay kunestyon kung saan ito ay agad namang umamin na kerida ni Shia. Sila ay mayroong relasyon simula noong 2003 pa na humigit kumulang 2 taon at sinasabing ilang beses na pinangakuan ni Shia na hihiwalayan nito ang asawa para silang dalawa na ang magsama. Si Hao Lihong ay isang ulila na nakilala ni Shia noong 2002 matapos na pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit noong 2001. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak gamit ang maliit na kita mula sa kanyang trabaho sa lokal na kumpanya ng kuryente. Ang gilingan ng harina ni Shia ang nagsusupply ng bigas kay Lihong at sa kumpanyang pinagtratrabahuhan niya at dito sila nagkakilala. Bilang isa na noong balo at ulila pa, si Shia ay nakaramdam ng matinding empathy noon kay Lihong. Dahil sa awa na ito, si Lihong ay madalas nakasama ni Shia at ang dalawa ay madalas na kumain sa labas na magkasama. Ihatid siya ni Shia papunta at pauwi sa trabaho o kahit saan pa niya kailangang pumunta. Isang gabi habang nagmamaneho pauwi si Shia, hininto nito ang sasakyan dahil madilim na kung saan sila nagkaroon ng kaunting privacy. At dito na nagsimula ang kanilang relasyon. Iyon ay nagtagal hanggang 2003 nang nakarating kay Ruking ang kanilang relasyon. Minsan ay tinawagan ni Ruking si Shia na noon ay nasa isang restaurant kasama naman si Lihong at nagbanta na kung hindi uuwi agad si Shia ay papatayin ang sarili. Nang dumating nga si Shia sa bahay, si Ruking ay walang malay sa sahig dahil na overdose sa kung anumang ininom at agad na isinugod sa ospital. Dahil sa ginawang tangkana ito, nalaman na ng karamihan ang affair ng dalawa, kung saan ang mga magulang ni Shia ay tumawag kay Lihong at nagbigay ng babala na layuan ni Lihong ang kanilang anak na si Shia.
Gayunpaman, sina Shia at Lihong ay patuloy na in contact, bagamat naging madalang na lang ang pagkikita sa labas. February 2005 nang si Lihong ay nabuntis. Si Shia na ama ay natakot at nagpanik at hinimok si Lihong na magpalaglag. Gagawin naman iyon ni Lihong, ngunit sa kondisyon na oras na gawin iyon ay makikipaghiwalay si Shia kay Ruking. Pumayag naman si Shia dahil balak naman talaga nitong makipagdiborsyo kay Ruking. Ngunit si Ruking ay hindi naman pumayag at maging ama magulang ni Shia ay tutol din. Sa mga nakalap na impormasyon na ito, napagtanto ng pulis na ito na ang motibo. December 31 ang sila ay nagtanong sa lahat ng kapitbahay ni Shia na nagkumpirma naman na noong araw ng pagsabog, siya ay nakitang mayroong dalang isang unidentified package sa likod ng kanyang ari-arian. January 2, 2006, ang mga pulis ay muling inaresto si Shia at muli itong kwestiyon gamit ang lahat ng mga nakalap na ebidensya. Hindi na din nakatanggi pa si Shia at umamin na at ayon dito, ito ang nangyari. October 2005 nang si Lihong ay muling nagbuntis at muling nagpalaglag. Dahil dito ay mas naging determinado si Shia na tapusin na ang pagsasama nila ni Ruking. Ngunit dahil malabo talaga na mangyari yon, si Shia ay nag-isip ng ibang paraan para ang gustong pakikipaghiwalay ay magkaroon ng katuparan. At ang kanyang naisip ay ang pagpaslang. Sa ideya na ito, bilang si Shia ay isang electrician na mayroong kaalaman sa paggawa ng bomba, iyon ang kanyang naisip na paraan para isagawa ang plano. Alam niya na si Ruking ay palaging pumupunta sa Zhengzhou sakay ng bus para bumili ng mga tinda nito at iyon ang pagkakataon na isasagawa niya ang plano. Siya ay nag-design ng isang bomba at sinubukan iyon sa isang pampang ng ilog. Satisfied siya sa naging resulta at muling gumawa nun na sa pagkakataong ito ay gumamit ng accelerant na gasolina. Iyon ay muli niyang tines at ang resulta ay gumawa ng apoy na tumupok sa humigit kumulang 1 metro na radius ng damo. Muli niyang tines ang ginawang bomba sa pangatlong pagkakataon noong December 12 na nagbigay ng kaparehong resulta ng apoy o higit pa sa huling test na ginawa niya. Matapos ng 3 successful attempts, si Shia ay kumbinsido na nagagana ang plano niya. Kasabay ng testing sa mga bomba ay ang paghanap naman ni Shia ng tao na maglalagay niyon sa bus na pagsasakyan ni Ruking. Ang kanyang naisip ay si Peng Lei na nakilala simula pa noong Oktubre at alam na alam niya ang sitwasyon nito pagdating sa pangangailangan sa pera at ang desperasyon nito pagdating doon na gagawin ang lahat katumbas ng sapat na bayad. Higit sa lahat, alam din niyang si Peng Lei ay walang gaanong kakilala na maghahanap dito sakaling bigla itong mawala. Iyon ay dahil si Shia ay wala talagang balak na bayaran si Peng Lei at balak na paslangin din iyon oras na nagawa na nito ang trabaho kung saan siya ay actually nakahanap na ng lugar na pagtatapunan ng bangkay nito. Sa mga linggo bago ang pambobomba, binigyan ni Shia si Peng Lei ng libreng pagkain, gumawa ng mga pabor para dito at kung ano-ano pa para makuha ang loob nito. Noong mga unang bahagi ng Nobyembre, sila ay nag-inuman. Naramdaman ni Shia na siya ay nakabuo na ng sapat na ugnayan o rapport kay Peng Lei, kaya siya ay nagpatutsada na dito. Quote, "Gusto ko nang tapusin ang nakaiinis kong asawa. Maaari mo ba akong tulungan?" Kung papayag si Peng Lei, ay babayaran niya ito ng 10,000 yuan na agad naman pumayag sa iminungkahi niyang plano. Pero syempre, ang pinangakong bayad ay hindi naman totoo. Noong December 22, 2005, sinabi ni Ruking kay Shia na sasakay ito ng bus papuntang Zhengzhou kinabukasan para bumili ng mga damit niya. Oras na nakaalis si Ruking, si Shia ay agad namang tinawagan si Peng Lei at sinabihan itong bumili ng plastic na lalagyan at lagyan iyon ng gasolina at makipagkita sa kanya. Nakita ang dalawa sa isang video arcade kung saan binigyan ni Shia si Peng Lei ng sapat na pera
para makabili ng kwarto sa isang guest house kung saan ito mapagmamasdan ang bus at ang device na ginawa niya. Kalaunan ay personal nang inihatid ni Shia si Ruking sa parking lot at pinanood itong sumakay ng bus. Oras na iyon ay nakaupo, si Shia ay muling nakipagkita kay Peng Lei at doon niya ikinabit ang timer sa device at inutusan si Peng Lei na ilagay iyon sa ilalim ng isa sa mga upuan sa bus. At pagkatapos ay muling magkita para kuhanin ang ipinangakong bayad. Iyon nga ang ginawa ni Peng Lei. At fast forward, matapos na makitang sumabog ang bus mula sa inupahang guest house, si Peng Lei ay pumunta sa bahay ni Shia at ibinalita ang nangyari. Sinabihan ni Shia si Peng Lei na manatili sa labas at kukuhanin niya ang pera. Paglabas ni Shia mula sa bahay, siya ay may dala ng isang tubo na metal at sinabihan si Peng Lei na ang pera ay dapat na ibigay sa isang pribadong lugar at nagmungkahi na sila ay pumunta sa kakahuyan sa kanyang likod bahay. Sinabi din ni Shia na ang mga aso ng kapitbahay ay tahol ng tahol na maaaring ika-alerto ng mga ito. At nang nakita ni Peng Lei ang hawak na metal pipe, sinabi naman niya na iyon ay makatutulong sa kanilang paglalakad sa dilim. Nang narating ng dalawa ang kakahuyan, si Shia ay naghintay ng pagkakataon na tumalikod si Peng Lei at saka inihampas ang metal pipe diretso sa likod ng ulo nito. Oras na iyon ay natumba, patuloy na pinaghahampas iyon ni Shia hanggang sa iyon ay mamatay. Matapos niyon ay kinaladkad na nito si Peng Lei papunta sa isang balon at tinapon iyon doon. Ang metal pipe naman ay tinapon niya sa isang kalapit na batis. Kinabukasan, December 24, si Shia ay bumalik sa kakahuyan, dala ang ilang mga sinding mga sanga ng puno at sinunog ang mga dugong nagmantsa sa lupa malapit sa balon hanggang wala nang natira na bakas ng dugo doon. Sa pag-amin na ito, January 3, nang ang pulisya ay narecover ang bangkay ni Peng Lei mula sa balon. Dahil sa malamig pa ang panahon noon maging ang tubig sa balon, ang narecover na bangkay ay tila na preserve, kaya madaling nakumpirma na si Peng Lei nga ang biktima. Ang metal pipe naman na murder weapon na tinapon sa batis ay hindi naman gaanong tinangay ng agos at narecover din ng pulisya. Nagsimula ang paglilitis kay Shia noong November 3, 2006 sa Shuxiang Intermediate People's Court kung saan naiulat na siya ay medyo napaluha pa sa mga miyembro ng pamilya ng 11 biktima. Siya ay kinasuhan ng arson at 12 counts of homicide. Bukod pa rito, ang bus driver at ang kumpanya nito ay idinimanda din si Shia para sa danyos perwisyo. December 26, nang si Shia ay nahatulan na sa lahat ng mga kaso, siya ay inutusan na magbayad ng higit sa 2 milyong yuan bilang kompensasyon at hinatulan ng death penalty with immediate execution. Sa bansang China, bagamat sinabing immediate, ang lahat ng death sentences ay otomatikong ipinapaasa sa mas mataas na hukuman para sa isang pagsusuri para matiyak na walang kaduda-dudang nangyari sa korte na maituturing na isang otomatikong apela. Ang tanging exception para hindi na iyon maipasa o ituloy pa ay kung ang nasasakdal ay voluntaryong isusuko ang karapatan nito. Sa kaso na ito, si Shia ay nagpahayag na hindi na ito magpapasa ng apela at isinuko ang kanyang karapatan para doon. Dahil dito ang nangyari ay sa halip na siya ay ibalik sa bilangguan, siya ay direktang dinala na sa execution grounds at hinarap ang kaparusahan sa pamamagitan ng isang single headshot. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!